Minsan, akala ko ang bagong pamilya namin ay wala lang espesyal. Pero nagbago lahat dahil sa isang gabing ulan. Hi, ako si Ana, 21 taong gulang, taga Batangas. Lumaki ako sa simpleng pamilya, hanggang sa nagpakasal si nanay kay Tatay Rico, at may dinalang bagong miyembro sa bahay, si Marco, anak ng asawa ni nanay. Sa simula, parang malayo ang mundo namin sa isa't isa. Si Marco ay tahimik, halos hindi nakikipag-usap, at ako naman ay abala sa paghahanap ng sarili ko sa kolehiyo. Hindi ko inasahan na may mangyayaring kakaiba sa amin. Continue. Sa mga unang buwan, ang mga interaksyon namin ni Marco ay palakaibigan pero mababaw lang. Sa hapagkainan, nagtatawanan lang kami ng paunti-unti, nagkukwentuhan ng konti tungkol sa school, tapos wala na. Si Marco ay parang sarado sa mundo niya, halos walang masyadong salita. Ako naman, abala sa mga assignments at mga pangarap na hindi ko pa lubos na naunawaan. Parang may invisible wall sa pagitan namin kahit magkasama kami sa iisang bahay. Isang gabi, umuulan ng malakas at naiwan lang kami ni Marco sa bahay. Umalis sina nanay at Tatay Rico para sa isang meeting sa Lipa City. Nasa sala ako, nakaupo sa sofa, nag-aaral ng math. Nakasuot ako ng simpleng damit panloob na gawa sa manipis na tela, bahagyang natatakpan ang mga tuhod ko, at maisuot akong malambot na medyas na gawa sa wool. Ang buhok ko ay nakatali ng medyo magulo sa likod ng ulo, may ilang hibla na nakalabas sa gilid ng mukha ko. Bigla namang dumating si Marco, may daladalang tasa ng mainit na tsaa. Napatingin siya sa akin habang nakapalibot ang mga libro at notebook sa paligid ko. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya, habang yumuko upang tingnan ang aking mga sinisilip na sagot sa libro. Nag-atubili akong aminin na nalilito ako sa mga komplikadong problema sa math, pero pumayag naman akong tumanggap ng tulong. Umupo siya sa tabi ko at halos isang oras niyang ipinaliwanag ang mga konsepto na parabang banyaga sa akin. Ang kanyang pasensya ay nakakabilib at ang mahinahong boses niya ay nakakakalma sa kabila ng hirap ng mga aralin. Nang sa wakas ay nasagot ko ng tama ang isang problema, ngumiti siya ng may kakaibang ningning sa mga mata niya. Tingnan mo, kaya mo pala, sabi niya na parabang iyon ay isang bagay na malinaw na sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may kakaiba sa kanya. Hindi na lang siya simpleng anak ng asawa ni nanay, kundi isang tao na mailalim at init na hindi ko inaasahan. Mula noon, unti-unting dumami ang mga sandaling ganito, mga pagkakataon na nagkakasalubong kami sa kusina, sa hallway, o sa balkonahe, nagkukwentuhan tungkol sa mga paborito naming kanta at pelikula. Continue. Habang lumalalim ang ugnayan namin ni Marco, unti-unting nawawala ang init ng distansya na matagal nang bumabalot sa pagitan namin. Sa bawat pagdampi ng tingin o pagkikitang nangyayari sa kusina habang nagluluto kami, o di kaya isasala habang nag-aaral, para bang mailihim na koneksyon na unti-unting nabubuo. Nagsimula kaming magkwentuhan ng mas malalim, hindi na lang tungkol sa school o mga simpleng bagay, kundi tungkol sa mga pangarap, takot, at mga bagay na hindi namin madalas sabihin sa iba. Isang mainit na hapon ng tag-init, nagpasya kami ni Marco na magpunta sa probinsya ng Lian, Batangas, kung saan may maliit na bakasyonan ang pamilya ni nanay. Ang init ng araw ay halos nagpapaluto ng mga isipan, kaya ang idea ng swimming pool doon ay naging sagot sa aming pagod. Suot ko ang aking paboritong one-piece swimsuit na kulay burgundy, regalong mula kay Lola na alam niyang mahilig ako sa kakaibang mga kulay. Nilagyan ko ng manipis na pareo na gawa sa chiffon, na bahagyang bumabalot sa aking mga balikat habang papalabas ako sa bahay. Nandoon na si Marco, nakaupo sa gilid ng pool, nakababa ang mga paa sa malamig na tubig, suot ang madilim na swimming shorts. Hawak niya ang isang libro, pero napansin kong hindi niya ito binabasa. Nakatingin siya sa malayo, tila nalulunod sa sariling mga iniisip. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan at tinawag, "Hi, Marco." Tumingin siya sa akin, at parabang may isang bagay na nagbago sa kanyang mga mata, parang mas malalim, mas matindi ang tingin niya. Sa sandaling iyon, napansin ko na tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, mula sa basang buhok ko hanggang sa aking mga hubad na paa, bago bumalik sa aking mukha. Ngumiti siya, pero ang ngiti niya ay may kakaibang init, hindi yung dating malamig o tahimik. "Hi," siya'y sumagot, isinara ang libro at inilapag ito sa tabi. "Handa ka na bang labanan ang init ng araw?" tanong niya. Medyo nag-atubili akong sumagot, "Siguro, pero mukhang ang pool lang ang tanging lunas ngayon." Hindi na ako nagdalawang isip pa,
itinapon ko ang pareo sa lounge chair at bumagsak sa tubig. Ang lamig ng tubig ay parang himala, dali-daling pinalamig ang buong katawan ko at napahinga ako ng malalim. Nang sumisid ako, naramdaman kong nakatitig pa rin si Marco sa akin, hindi niya inalis ang tingin. Ano, tanong ko, halong biro at pag-aalinlangan. May mali ba? Tumigil siya sandali, parang pinipili ang mga sasabihin. Wala naman, kasi iba ka lang ngayon, ang sagot niya. Napangiti ako, bahagyang namula ang mga pisngi ko. Paano ba iyon? Tanong ko, tiniklop ang ulo. Mumiti siya na may kakaibang kislap sa mga mata, hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Siguro, tag-init lang talaga ang ganito sa lahat. Hindi ko na pinansin ang sagot niya at muling sumisid, hinayaan ang malamig na tubig na balutin ang aking mga iniisip. Pero kahit nasa ilalim ako, ramdam ko pa rin ang bigat ng tingin niya sa akin. Continue. Habang lumulutang ako sa malamig na tubig ng pool, naramdaman kong mas lumalapit si Marco. Tumayo na siya, at sa isang mabilis na galaw, sumisid na rin siya sa tubig, na nagdulot ng malalaking alon na pinalibutan kami. Napalitan ng mga ngiti ang dating kabigatan sa hangin, ngunit may kakaibang tensyon na hindi namin mapaliwanag. Ang lamig ng tubig, di ba? Tanong ni Marco, habang papalapit sa akin, ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim. Sobrang lamig, sagot ko, pilit pinipigil ang tibok ng puso na tila sumabog sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang pakiramdam ko kapag nakikita ko siya ng ganito. Parang may mga damdaming matagal ang tinatago ang biglang sumiklab. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga simpleng bagay, musika, pelikula, at mga plano sa hinaharap, nararamdaman ko ang bawat daldal niya na parang musika sa tenga ko. Napansin ko na naglalambing ang kanyang mga mata sa akin, at sa bawat sandali, parang unti-unti akong nahuhulog. Ngunit may halong kaba at pag-aalinlangan. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit siya ng bahagya, at dahan-dahan kong naramdaman ang init ng kanyang kamay na hinawakan ang aking braso. Bigla akong napatingin sa kanyang mga mata na puno ng katanungan at pag-aalala. Ana, bulong niya, may gusto akong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Nakatawa ako ng bahagya, sa akin din, Marco. Parang hindi na natin kayang itago pa ang nararamdaman. Ramdam ko ang bigat ng kanyang hininga habang kami magkatapat. Ang init ng tubig, ang lamig ng hangin, at ang aming mga puso na tila naglalaban sa katahimikan. At sa gabing iyon, habang nakalutang kami sa pool sa ilalim ng mga bituin ng Batangas, naramdaman ko na ang isang bagong yugto ay nagsisimula sa pagitan namin, isang bagay na hindi na namin kayang baliwalain pa. Ngunit ang mga tanong ay patuloy na sumisiklab sa isip ko, ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya? Paano kung malaman nila? Continue. Hindi nagtagal, bumalik kami sa bahay ng aming mga magulang sa Batangas. Ngunit dala namin ang kakaibang tensyon na sumiklab sa amin sa gabi ng pool. Sa loob ng bahay, tahimik ang paligid, si Nanay at si Tatay Rico ay nagpunta sa isang seminar sa Lipa, kaya kami lang ni Marco ang naiwan. Isang gabi, habang naghahanda ako sa shower sa banyo, biglang naging malamig ang tubig. Napailing ako at nilingon ang shower knob, pero hindi ko maintindihan kung bakit ang tubig ay malamig na malamig. Napabuntong hininga akong nagreklamo sa sarili at tinawag ko si Marco para tingnan kung kaya niyang ayusin. Ilang sandali lang, dumating siya, may hawak na libro, ngunit nang makita niya ako na nakabalot lang sa basang tuwalya, may napansin akong bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata. Ano nang nangyari? Tanong niya, bahagya siyang nag-aalangan. Nabigo ang shower. Ang lamig ng tubig at hindi ko alam kung paano ayusin, sagot ko, medyo nahihiya sa sitwasyon. Pwede mo ba itong tingnan? Hinayaan ko siyang pumasok at sa maliit na banyo na iyon, kami lang ang magkasama. Si Marco ay nakatayo sa tabi ko, nagpapakamaalalahanin habang tinitingnan ang shower knob. Mukhang may napindot sa malamig na setting at hindi na bumabalik, paliwanag niya habang inaabot ang mga kamay upang ayusin ang gripo. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan na sobrang lapit sa akin, at hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. May kakaibang tensyon sa hangin, parang may kuryente na dumadaloy sa pagitan namin. Matapos ang ilang minutong pagsubok, tumakbo na ang maligamgam na tubig. Ayos na, sabi niya habang nakangiti. Sana makatulong ito. Napangiti rin ako, taos puso ang pasasalamat. Salamat, Marco. Parang ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi ko sinasadya, bahagyang lumapit ako at inabot ang kamay niya,
at sa isang iglap, hinawakan ko ang labi niya sa isang mabilis at di inaasahang halik. Parang tumigil ang oras sa paligid namin. Napatingin siya sa akin nang may pagkabigla, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang kakaibang emosyon. Ngunit nang makabawi, umiti siya ng mahina at mabilis na lumayo. Hindi ito dapat nangyari, bulong niya, at agad siyang lumabas ng banyo. Iniwan akong nag-iisa at may bumabalik-balikan na tibok ng puso. Sa mga sandaling iyon, alam kong nag-iba na ang lahat. Ang halik na iyon ay nagbukas ng pintuan sa isang damdaming mahirap ipaliwanag at mas mahirap itanggi. Continue. Hindi ko mawari ang mga nangyari pagkatapos ng halik na iyon sa banyo. Ang puso ko ay tila tatakbo palabas ng dibdib ko, habang ang isip ko ay naglalakad sa isang gubat ng kalituhan at pag-aalinlangan. Bakit siya umalis ng ganoon? Nakaramdam ba siya ng pagkahiya o natatakot? O baka naman may mas malalim na nararamdaman siya na hindi niya kayang ipahayag? Lumipas ang mga oras na iyon na ako'y nakatayo sa banyo, basang-basa pa rin ang buhok, iniisip ang lahat ng nangyari. Naiisip ko kung paano sana naging iba ang lahat kung hindi ko siya halikan ng ganoon bigla. Kung naghintay lang ako, kung pinili kong hindi ilabas ang damdamin ko sa ganoong paraan, baka nanatili pa rin kami sa dati, magkaibigan, magkakapatid sa mata ng mundo. Ngunit, sa kabila ng pag-aalinlangan, alam kong hindi na simple ang aming relasyon. May mga bagay na nagbago sa amin at hindi na namin ito maitatanggi. Hindi ko maiwasang isipin kung paano kami maglalakad sa bagong landas na ito, lalo na't parehong may takot at pag-asa kami. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita ko si Marco sa sala, nakaupo sa sofa habang hawak-hawak ang libro na dati niyang binasa. Nang tumingin siya sa akin, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, parang may iniisip na hindi niya masabi. Ana, simula niya, hindi ko inakala na ganito ang magiging takbo ng mga pangyayari. Sumagot ako ng mahinahon, kahit na may kaba sa boses, alam ko, Marco. Pero hindi ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko. Kailangan nating pag-usapan ito. Nagtagpo ang aming mga mata, at sa sandaling iyon ay ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi pa nasasabi, ang pangamba ng posibleng kahihinatnan, at ang pagnanais na manatili kaming magkasama sa kabila ng lahat. Nagpalitan kami ng mga salita na puno ng pag-aalala at pag-asa, sinusubukan naming hanapin ang tamang daan sa gitna ng komplikadong sitwasyon. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, paano ba namin haharapin ang mundo kung ang puso namin ay naglalaban sa pagitan ng tama at mali? At higit sa lahat, ano ang magiging kapalaran ng aming pamilya sa harap ng lihim na ito? Continue. Hindi ko inasahan ang sumunod na pangyayari na parang kidlat sa klarong araw. Isang gabi, habang tahimik ang bahay at nakahimlay na ang lahat, may marinig akong mahinang katok sa pinto ng kwarto ko. Nang buksan ko, si Marco ang nakatayo, may daladalang lumang kahon ng mga cassette tapes. Nakita ko to sa attic, sabi niya, mukhang gusto mong marinig. Pumasok siya at nag-upo sa tabi ko sa kama. Suot niya ang simpleng puting t-shirt na medyo basang-basa pa rin sa pawis dahil sa init ng gabi. Ang mga mata niya ay puno ng kakaibang ningning, parang may gustong ipahiwatig na hindi niya masabi ng direkta. Pinakinig niya sa akin ang isang lumang folk song na mula raw sa probinsya ng Batangas, ang kanyang tinig ay malambing habang pinapasa-pasa ang tape. Sa dilim ng kwarto, ang liwanag ng buwan ay sumasayaw sa mga hugis ng mga unan at kumot, at ako'y nakasuot ng paborito kong pambahay, isang malambot na kamisol at shorts na mailace na bahagyang sumasayaw sa bawat galaw ko. Habang nakaupo kami magkatabi, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay, at ang simpleng pagdampi ng mga daliri niya ay nagpaalimpuyo ng apoy sa loob ko. Ang init ng kanyang balat ay nagsilbing pahiwatig na may mas malalim pang nararamdaman kaysa sa mga salita. Alam mo, Ana, bulong niya, minsan, parang hindi ko maintindihan kung ano talaga ang nararamdaman ko. Pero kapag kasama kita, parang nawawala lahat ng takot. Hindi ko maipaliwanag ang labis na kilig at kaba na bumalot sa akin sa mga sandaling iyon. Parang ang mundo ay umiikot sa amin lang, walang ibang tao sa paligid. Ang kanyang mga titig ay naglalaro sa bawat detalye ng aking mukha, at sa bawat sandali ay parang lumalalim ang aming koneksyon. Ngunit sa kabila ng init na iyon, may kirot na sumisingit sa puso ko, ang takot na baka hindi tayo handa sa kung anong darating. Ang lihim na ito ay parang dalawang talim na espada, na pwede naming gamitin para tayo'y protektahan o para masaktan. At sa panahong iyon, habang hawak ko ang kanyang kamay at nakikinig sa mga awitin ng nakaraan,
alam kong hindi na kami makakabalik sa dati. Isang bagong kwento ang nagsisimula, isang kwento na puno ng pag-ibig, takot, at mga lihim na kailangang harapin. Continue. Alam mo ba yung pakiramdam na biglang bumagsak ang mundo mo sa isang saglit? Ganon ang nangyari ng isang gabi, habang magkasama kami ni Marco sa sala, biglang tumunog ang telepono niya. Nakita ko ang pangalan sa screen, hindi ko kilala. Nagdilim ang paligid sa puso ko kahit siya ay nakangiti at sumagot. Hello. Ako ito. Sige, pupunta ako agad, sagot niya, at ramdam ko ang bigat sa boses niya. Ang mga mata niya ay naging seryoso, halos di ko makilala ang binata na dating tahimik at mahinahon. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Alam kong may mabigat siyang dinadala sa likod ng kanyang mga mata. Maya-maya, sinabi niya sa akin na ang tawag ay mula sa isang matagal na niyang nakarelasyon na nagkaroon ng malubhang aksidente sa Quezon Province. Si Lyra, mahina niyang bungad, kinailangan niya ng tulong, at wala siyang ibang masasandalan kundi ako. Hindi ko maitago ang sakit sa dibdib ko, ang selos na dahan-dahang sumisilip sa puso ko. Pero alam kong tama lang na tulungan niya siya. Kinabukasan, nagpaalam si Marco na aalis siya para doon. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-alala, pero pinilit kong maging matatag. Mag-iingat ka, ha, sabi ko, pilit na ngumiti, habang nilalambing ko ang kanyang kamay. Habang naglalakad siya palabas ng pintuan, ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa isip ko, ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang pag-alis? Ano ang mangyayari sa amin habang wala siya? At higit sa lahat, ano ang sikreto ng nakaraan niya na ngayon ay biglang bumalik? Ang gabing iyon, natulog akong may mabigat na puso, habang ang alaala ng mga sandaling kasama namin si Marco ay tila unti-unting naglalaho sa dilim ng pag-aalinlangan. Continue. Parang isang bagyong dumaan at nag-iwan ng malakas na alon sa dalampasigan ang mga nangyari simula nang umalis si Marco. Ang bawat araw na lumilipas ay puno ng mga tanong at pag-aalala. Ang bahay namin sa Batangas ay naging tahimik, halos walang sigla, parang nawala ng buhay ang mga sulok na dati naming pinagsaluhan. Hindi ko mapigilang isipin ang bawat sandali ng magkasama kami, ang mga pag-uusap namin sa ilalim ng buwan, ang mga simpleng hawak kamay na nagpaalimpuyo ng apoy sa dibdib ko, at ang mga lihim ng ngiti na nagbigay ng pag-asa, kahit napuno kami ng takot. Pero ngayon, tila ba naglaho ang lahat ng iyon, napalitan ng malamig na katahimikan. Nang isang gabi, habang naglalakad ako sa kwarto ni Marco, napansin ko ang isang maliit na larawan na nakatambak sa ibabaw ng kanyang mesa. Ito ay isang lumang litrato niya kasama si Lyra, magkahawak kamay, nakangiti sa kamera na may nakasulat sa likod, magpakailanman. Hindi ko alam kung paano ko ito naramdaman, ang puso ko ay parang pinipilas ng mga tinik ng selos, takot at pagkabigo. Paano kung hindi na kami sapat para sa kanya? Paano kung ang nakaraan niya ay mas malaki kaysa sa aming kasalukuyan? Habang hawak ko ang litrato, ang mga alaala ng mga hapong nagdaan ay bumalik, ang mga sandaling kami ay nagtatago ng damdamin, ang mga lihim na pagtingin, at ang mga pangakong hindi namin pa nasasabi. Ang bigat ng aming lihim ay parang nagiging napakabigat na pasanin. Ang mga gabi ko ngayon ay puno ng panaginip na parang nagbabadya ng pagbabago, ng mga paglalakbay na hindi ko pa alam kung saan patutungo. Ang aming kwento ay tila isang apoy na unti-unting lumalakas, ngunit kasabay nito ay may nakatagong panganib na maaaring sumira sa lahat. Alam kong darating ang panahon na kailangan naming harapin ang lahat ng ito, ngunit sa ngayon, ang tanging sigurado ko lang ay ang kawalang katiyakan na bumabalot sa aming mga puso at sa kinabukasan ng aming pagsasama. Continue. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang gabing nagbago ng lahat. Pagkatapos ng hapunan, habang ang mga magulang namin ay nanonood ng telebisyon sa sala, nagkatinginan kami ni Marco. Alam naming pareho ang bigat na dala ng aming sikreto, pero ito na ang tamang oras. Pumasok kami sa sala ng magkasabay. Napatingin ang nanay ko, si Aling Luningning, at si Tatay Rico na maihalong pagtataka. May sasabihin kami, panimula ni Marco, ang tinig niya ay matatag pero maihalong kaba. Hinawakan ko ang kanyang kamay bilang suporta. Hindi lang kami basta magkapatid, sinabi ko, ang puso ko'y kumakabog ng malakas. May nararamdaman kami para sa isa't isa, hindi lang basta pagkakapatid. Nagtagpo ang mga tingin ng aming mga magulang, ang mga mata ni nanay ay puno ng gulat at kalituhan, samantalang si Tatay Rico ay tila naguguluhan.
Anong ibig mong sabihin, anak? Tanong ni nanay, nanginginig ang boses. Huminga ng malalim si Marco at sinabi, mahal namin ang isa't isa. Nagkaroon ng katahimikan na parang tumigil ang oras. Ang bigat ng mga salita ay bumalot sa buong silid. Alam naming hindi madali para sa kanila ang aming ipinahayag, pero handa kaming harapin ang anumang mangyari. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap na puno ng emosyon, sinabi nila na kailangan nila ng panahon para maintindihan at tanggapin ang aming relasyon. Naramdaman naming unti-unting may pag-asa, ngunit alam din namin na marami pa kaming haharapin. Habang kami ni Marco ay naglalakad pa uwi sa aming kwarto, hawak ang aming mga kamay ng mahigpit, napatingin ako sa kanya at sinabi, hindi man madali, handa akong harapin ito basta't kasama kita. Mumiti siya at mumiti rin ako, alam naming ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa likod ng aming mga puso ay ang isang lihim na tanong, ano pa kayang pagsubok ang naghihintay sa amin sa hinaharap? At habang ang gabi ay yumakap sa amin, naramdaman ko na kahit gaano man kahirap ang laban, ang pag-ibig namin ay isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Hanggang kailan kaya namin kayang itago ang apoy na ito? Ano ang susunod na yugto ng aming kwento? Marahil, sa susunod na kabanata, malalaman natin ang sagot.